May mga bagay tayo na nakikita at nadidinig na hindi tuwirang sinasabi ang epekto nito sa'yo. Minsan, ito ay may mga tagong mensahe at enerhiya na hindi natin nakikita. Pero may malaking epekto sa ating subconscious mind na siyang may malaking kontrol sa ating pagkilos at desisyon sa buhay. Ito ay ayon sa Law of Attraction. Kaya ano ba ang mga ito, Kalaurel? Sa video na ito, ating tatalakayin ang mga bagay na dapat mo nang alisin sa loob ng bahay upang mabago ang takbo ng iyong buhay. Ang ilan sa mga ito ay maaaring nadinig mo na sa mga prinsipyo ng Feng Shui. Ano ang mga ito? Atin ang alamin. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong videos patungkol sa pang-akit ng swerte. Una, mga expired na pagkain, cosmetics at iba pa. Ito ay nagdudulot ng negatibong enerhiya dahil sa ito ay wala ng saysay at gamit. Humaharang ito sa positibong enerhiya at kasiglahan sa loob ng tahanan. Ito rin ay nagdudulot ng hindi maganda sa ating subconscious mind dahil nagdudulot ito sa atin ng lacking mindset o ang pag-iisip palagi ng kawalan. Sa praktikalidad, hindi naman talaga maganda ang magpanatili ng mga expired items sa loob ng bahay para na din sa ating kaligtasan. Pangalawa, sira at maduming higaan, unan, bedsheet at kumot. Ang higaan ay sumisimbolo sa kapahingahan at ang pagkakaroon ng sirang kumot, bedsheet, unan at higaan ay nagdudulot ng kaguluhan sa ating isipan. Ganoon na din kung madumi ito. Halos lagpas kalahati ng buong porsyento ng ating aktibidad ay nasa pagtulog, kaya mahalaga na maayos ito. Ang pagkakaroon ng hindi maayos na higaan ay nagdudulot ng negatibong enerhiya na maaaring madala natin hanggang sa labas na siyang dahilan ng ating kamalasan. Pangatlo, lumang libro at dokumento patungkol sa pinansyal at pagkakautang. Sumisimbolo ang lumang libro sa lumang mga kaalaman at hindi pag-usad o pag-unlad. At ganoon na din ang mga lumang papeles patungkol sa pera, lalo na ang tungkol sa mga pagkakautang na nabayaran na. Ang lahat ng ito ay sumisimbolo sa hindi pag-usad at kawalan ng progreso sa buhay. Pang-apat, sobrang damit na hindi na ginagamit. Ang mga sobrang damit lalo na at kung ito ay naluma na ay alisin na sa bahay. Ito ay tapos na ang papel o naging kampanin sa buhay mo. Kaya hindi na kasya o wala nang gamit ito. Ngunit alalahanin natin na sa bawat pag-dispose ng mga pinaglumaang gamit ay pasalamatan ng mga ito sa naging serbisyo nila sa iyo, lalo na sa mahabang panahon. Panglima, lumang sapatos. Sumisimbolo naman ang lumang sapatos sa hindi pag-usad sa buhay, lalo na at kung ito ay sira na. Iwasan na ang pagsusuot nito dahil ito ay pahiwatig na nahihirapan kang makamit ang mga pangarap mo at hindi ka makarating sa paroroonan. Mas maigi din na bago itapon ito ay pasalamatan din ito sa naging serbisyo ng sapatos na ito sa iyo. Pang-anim, mga basura o clutter. Panigurado na dapat nating itapon ito bukod sa ang mga ito ay walang pakinabang sa loob ng tahanan. Ito rin kasi ang humahadlang para sa positibong enerhiya upang mapasok nito ang bahay mo. Bukod pa diyan ay magdudulot din ito ng kabigatan, dahilan para tayo ay mahirapang makausad sa buhay. Pang-pito, ang mga bagay na humaharang sa hangin at sikat ng araw lalo na sa umaga.
Kahit papaano ay sikapin mapasok ng sikat ng araw sa umaga at sariwang hangin ang ating bahay. Ito rin ang siyang nag-aalis ng negative energy. Isipin mo na lang kung ang katawan nga din ng tao ay kailangan din ito. Siyempre, ganun din ang bahay. Ito ay umaakit din ng mga bagong oportunidad at pagkakataon sa mga tao na nasa loob ng bahay, maaliwalas sa pag-iisip at magaan na kalooban. Ang 8, mga sirang bagay. Ang mga sirang bagay na wala ng silbi o function ay nagdudulot din ng kabigatan sa buhay. Kaya mahalaga na wala nito sa bahay. Mas mainam na dalahin na lang ito sa mga lugar na mas mapapakinabangan sila. Pasalamatan ang bagay na ito para sa kanilang serbisyo sa iyo sa mahabang panahon. Iwasan na ding buuin ang mga nabasag na pinggan at salamin dahil mas magdudulot ito ng kabigatan sa buhay. Nabasag na ang mga ito dahil sa natapos na ang kanilang gampanin sa iyo. Nandiyan na din ang mga sirang pinto, kabinet, upuan, may crack na pader at napakarami pa. Pang-9, mga bagay at damit ng mga yumaong kapamilya o mahal sa buhay. Ang mga bagay na ito ay nagdudulot lamang ng kabigatan at nagpapaalala sa mga pangit at masalimuot na karaan. Kaya sikaping alisin na ito sa loob ng bahay. Ito ay hindi ka na matutulungang makausad sa buhay. Alisin ang mga ito kung nais mo na makaranas ng pagbabago. Pang-10, pangit na mga bagay. Ang mga painting patungkol sa digmaan, taxidermy, at iba pang katulad nito ay nagbibigay ng signal sa ating subconscious mind, dahilan para tayo ay mahirapang makausad sa buhay. Ang mga larawan na patungkol sa pagdudusa at digmaan ay hindi magandang nakikita sa loob ng tahanan. Ito ay may mabigat na enerhiya na maaaring magdulot ng kamalasan. Pang-11, lantang mga halaman. Sa feng shui, ang mga buhay na halaman ay mahalaga para sa pagpapanatili ng buhay na positibong enerhiya. Ito rin ang siyang naglilinis ng hangin sa loob ng bahay na siyang pumapasok at labas sa ating katawan. Pinapagaan nito ang atmosfera at pinananatiling mataas ang vibration sa lugar kung saan ito nakalagay. Nakabaliktaran naman ang naidudulot ng isang patay at lantang halaman. Ito ay nagtataglay ng alikabok na maaaring magdulot din ng sakit. At may patay na enerhiya din na siyang haharang sa pagpasok ng swerte sa loob ng iyong tahanan. Ito ay pangit sa paningin at nagdudulot din ng kabigatan at kapalisahan. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fidel Rosario. Thank you for watching.